Are we all ready? Alam ko, you are born ready. Amen? Amen. Praise the Lord. Indeed, walang ibang napakadakila kundi ang ating nag-iisang Panginoong Jesus lamang. Amen? When I was worshiping at the back, karga-karga ko po ang aking pamangkin. Inaantok na po siya, nakapikit na. Pero habang siya'y nakapikit, kumakanta pa rin po siya. Amen? Sumasabay po siya sa pag-awit. And just imagine the pure heart of a child worshiping God. Amen? Yun po ang nilolong ng Panginoon sa atin as we go, as we worship Him, ay ibigay natin ang ating buong puso habang tayo ay umaawit. Amen? And as I heard everyone opening their lips to worship the Lord, wala pong ibang napakasarap sa pakiramdam na marinig yung ating mga kapatid na umaawit para sa nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen! Ayan! So bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat. Let us settle down. Amen? Ayan. And dahil unang Friday ng December, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko! Praise the Lord! Napakabilis po ng panahon, ano? Parang kakapasok lang ng 2025. And nung pumasok tayo sa taong 2025, alam ko po na ang lahat dito are very hopeful what the Lord has in store sa taong ito. At ngayon, nare-realize natin, last month na pala ng 2025. Amen? Pero, kung babalik tanawan natin ang 11 buwan na nagdaan, no, napakasarap ipagpasalamat sa Panginoon. Amen? Marahil meron tayong mga pinagdasal sa Panginoon na maisakatuparan sa taong ito. Pero ngayon, Lord, last month na, Lord, wala pa, Lord. Pero hindi pa tapos ang taon, sabi ni Lord. May ginagawa pa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? May gagawin pa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. And bago po ang lahat, inaayaan ko po, tayo po ay manalangin, tayo po ay yumuko. At yakapin po natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa, O Diyos, ay inyong ginising at dinala sa lugar na ito, Panginoon, ng ligtas. Gayon din ang mga kasama namin sa FB Live. Lord, thank you for bringing us together to worship our one and only true God, our Lord Jesus Christ. Lord, thank you for your loving embrace, for your presence in our midst, O God. Indeed, Lord, it is all by your grace that we can stand here, Father. We can stand at your feet, Lord. And patuloy, Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa inyo sa lahat ng aming panggagawin sa araw na ito. Wala pong ibang maluwalhati, makita at maranasan, Panginoon, sa lugar na ito, kundi kayo lamang aming Panginoong Jesus. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus at sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Pwede po bang marinig ang pinakamalakas na hallelujah para sa nag-iisang Diyos? Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Napakasarap po kasing magpasalamat sa Panginoon. Amen. Napakasarap pong magpuri sa ating nag-iisang Diyos na napakabuti. And muli, atin pong ipagpapatuloy sa umagang ito ang ating series. Sabay-sabay po tayo. One God, one body, one church. Praise the Lord. Ito po ay mula sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 6. Muli po natin basahin. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Dito po sa mga nabasa po natin, Paul is reminding believers that the church, all Christians, hindi lang yung church na nandito tayo sa loob na ito, kundi lahat ng Christians is one body. Amen? United by one Spirit, Holy Spirit. Even though people come from different backgrounds,
we are spiritually connected because of the same Spirit living in us. Amen? All believers share one hope. Ano yung hope na yon? Hope of salvation, eternal life, and the promises God has given through Jesus Christ. Paul lists the foundations that unite Christians. Ano ba yung mga foundation na yon? One Lord. Sino ang ating one Lord? Jesus Christ. One faith. This is the core belief in Christ as our Savior. One baptism, the sign of entering the Christian family, symbolizing new life in Christ. These shared truths form the basis of Christian unity. Sa bandang huli po, ang sabi po dyan, one God and Father of all. Our God is Father of all. The Creator and the source of life. Over all, meaning sovereign and in charge. Amen? In charge ba ang Lord sa buhay nyo? Amen. Through all and in all, He is present everywhere, working in, through His people. Kaya naniniwala ba kayo that the Lord is working in us at this very moment? Amen? Amen. Paul is emphasizing that unity is not optional for Christians. It is part of God's design. Believers are called to live in harmony because they share the same God, same Savior, same Spirit, and same spiritual hope. Sa mga nagdaang 3 linggo, ano-ano na nga po yung ating mga napag-aralan? May nakakaalala ba sa series na ito? One God, one Savior, and one Lord. And today, we will dig deeper sa isa sa I believe, most famous, well-known, most memorized Bible verse sa Biblia. Pero bago dyan, ano sa tingin nyo? Malalaman natin maya-maya lamang. Bago dyan, papakitaan ko muna kayo ng ilang mga larawan. Sino po dito ang mga driver? Nagda-drive. May lisensya. Hindi pwedeng sa drive-drive lang. Kailangan natin ng lisensya. Ng car. Yes, mahirap mag-drive ng walang car, di ba? Imaginein mo lang yung pagdadrive. Ayan. So, sabay-sabay tayo ha. Pag pinakita kayong traffic sign, sasabihin niya kung ano, okay? Wait lang. Ayan. Aba, very good. Pakabilis ni Mars. Ayan, good job. Very good. Sumusunod ba kayo dyan pag nakita niyo yan? Wow. Ayan, dyan tayo pag may camera, di ba? Ayan, yari tayo dyan. Ito. No parking. No parking. Ayan. No, may ganyan din. No parking. Yes. No, eto? No entry. Kuya Chris, magre-review ka ng theory. Ayan. Yari ka sa police. Nandun lang sa tabi-tabi. Ayan, no entry. Very good. Left turn only. Saan ba ito papunta? Dito. Ayan. Left turn only. Okay? Oo. Ayan. Tingnan nyo, nare-review ang inyong mga traffic signs. Yan. No U-turn. Nasaan si Seb? Ayun. Medyo memorable ang symbol na to sa kanya. Yan, no U-turn. Ito? Two-way. Two-way. Ha? Yes, two-way, give way kasi triangle. Okay? Oo.
Yeah. Balik ka na kasi dead end na. Yan. So, very good. So far, so good. Ito. Ayan. Yes. Camel Animal Crossing. Kaya, dahan-dahan lang, no? Ito. Aba? Ito. One way. Okay, may idea na ba kayo kung anong pag-uusapan natin sa umaga ito? One way. Very good. One way. At ito ay magmumula sa John 14:6. Praise the Lord. Sige po. Ayan, bago natin buksan ang susunod na verse. Okay, can we all recite John 14:6? Sige nga. Ala, nahilo na. Ayan. Jesus said, one way, Jesus! Ayan, very good. Praise the Lord. So Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Isn't it amazing? Nagdaang 4 na linggo, ang ating victory song ay ayan, baka kabisado nyo na ngay one way, di ba? Palakpakan nga natin ang ating LOLCM youth. Ayan, praise the Lord. So nagdaang 4 na linggo, ang ating victory song ay One Way by Hillsong. And I believe it was never a coincidence or an accident. God is always at work, working in us, in our hearts, on the message of this specific Bible verse or that specific song. It has always an impact. It always leaves an enlightenment to everyone. Maaaring para sa'yo, hindi, pero sa katabi mo, oo. Maaaring para sa'yo, ito ang mensahe ng Panginoon, pero sa katabi mo, iba ang sinasabi ng Panginoon. That is how powerful God's word is. Amen? Amen. Na wala pong makakaunawa. No one can fathom the way it works and the way it speaks to every one of us in here. The Bible also told us that faith comes from the Word of God. Hindi pwedeng hearing and hearing lang. Kailangan hearing and hearing the Word of God. We will not know about it kung hindi natin naririnig. Hindi natin mapapaniwalaan kung hindi natin pag-aaralan, hindi natin mapapakinggan, hindi natin sasaliksikin ang salita ng Panginoon. And kung hindi natin mawi-witness ang testimony ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hearing and hearing the Word of God forms a strong foundation in our hearts to hold on to our faith. Sino po ba dito yung gumising na lang isang araw ang tatag na ng pananampalataya na kahit na anong ibato sa iyo ng mundo, hindi ka matitinag? Meron po bang ganun dito? Ayan. So it takes us years, hindi nga days, hindi din weeks, hindi din months. It takes us years of experiencing the goodness and promises of God. Amen? I remember. Yan. Nung naalala ko, if you will ask me, maybe, if there is a situation na darating sa buhay ko, na dumarating sa buhay ko ngayon, na na-experience ko maybe 10, 12 years ago, iba yung kung paano ko tinanggap yon. Pero dahil sa panahon na pinatatag tayo ng Panginoon, at sa panahon na sinasaliksik natin ang salita ng Diyos, kapag binigyan tayo o naka-experience tayo ng problema, ng challenges sa buhay, we act differently right now. Amen? Nagre-respond tayo differently. No? Kasi sa paglakad natin sa buhay na ito at patuloy natin kinikilala ang Diyos, doon natin mauunawaan na yung Diyos na mayroon ako, hindi ako pababayaan. Hindi ako iiwan. Noon ngang kabataan ko, kinikwento ko kayo, these are all memories of childhood. Yung kabataan ko,
yung isang itlog para magkasya. Ayan. Magkasya sa aming magkapatid, i-scrambled egg ko. Kasi di ba pag in-scramble, dumadami yung itlog. So, i-scramble egg ko. Ngayon, pwede na kaming kumain kahit isang tray ng itlog. Di ba? Ganun po. It's a very, simple example na kung paanong binabago ng Diyos ang buhay natin basta magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Baliktanawan natin, no? Kami ni Kuya JR, sabi niya, akalain mo. Di ba? Mga batang paslit lang kami doon sa barangay namin eh. Pero kung yung bawat na-experience namin dahil sa kabutihan ng Panginoon, grabe ka na lang. Grabe ka, Lord. Thank you, Lord. And if you are experiencing right now, at kung na-experience mo yung 10 years ago, the way you respond, it's so different sa kung paano mo siya hinahandle ngayon. Kasi sa 10 taon na yon, sa 10 taon na pinalalim ka ng iyong pananampalataya, sa 10 taon na hindi mo binitawan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, marami kang natutunan, marami kang nalaman. And because of that learning, mas lalo kang nagtiwala sa Panginoon. Mas lalong alam mo na kahit kailan, hindi magpapabaya ang Diyos. Amen? Na kahit ano pa yung dalin sa iyo ng buhay ngayon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? That's why hearing the Word of God is very important. Very important that it gives our spirit nutrients. Kung tayo po ay kumakain with a balanced diet, yun, di ba? Hindi po ako ganon. Hindi po balance ang diet ko. Minsan, puro kami manok sa isang linggo. Minsan naman, pag trip ko, puro kami isda sa buong linggo. So, hindi siya balanse. Pero yung spirit natin, isa lang ang makakapagbalanse dyan. Yung pag-aralan natin ng salita ng Panginoon every single day. This is our daily source of spiritual nutrients to keep going and hopeful in this life. Kaya huwag kalilimutan ang daily devotion. Feed your spirit by setting up a meeting with our one and only God, our Savior, our Lord, Jesus Christ. Amen? Ayan, parang pahina na ng pahina ang ating mga pagsagot. Kaya naman, pakikalabit mo ang iyong kapatid. Kalabit, kamusta ang daily devotion mo? Ayan. Kung kailangan nyo po ng guidance, huwag po kayong mahiyang magsabi sa inyong lingkod, sa inyong mga BS leader, no, para magabayan po tayo kung paano ba natin ginagawa ang daily devotion. So, going back, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Dito po sa verse na ito, meron pong 3 sagot na states. May 3 tanong na sinagot ang ating Panginoong Jesus. Una, how can I be saved? Pangalawa, how can I be sure? Pangatlo, how can I be satisfied? Ang sabi ni Jesus, tanong nyo nga, how can I be saved? Jesus said, I am the way. O, pangalawa, tanong nyo ulit. Jesus said, I am the truth. Pangatlo, Jesus said, I am life. Amen? Praise the Lord. So, let us have a few steps backward in our Bible bago sabihin ni Jesus in John 14:6. So, bago mag-chapter 14, ano yon? Chapter 13. Isa pang backward. Chapter 12. Ayun. So, sa chapter 12 in John, ayan, basahin po natin ang ating mga Biblia para po patuloy nating maunawaan ang mga sinulat patungkol sa ating Panginoong Hesus. So in John 12, si Mary, kilala niyo po si Mary, yung nagbuhos po ng mamahaling pabango sa paanan ng ating Panginoon. Amen? So Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance
of the oil. This action of Mary was recognized by Jesus in verse 7 of chapter 12. Sabi ni Jesus, "Let her alone. She has kept this for the very day of my burial." Ito kasi yung sinabi sino yung nagsabi dito na, sayang yung pabango. Na sana yung pinambili nun, marami pang mapapakain. Di ba? So sabi ni Jesus, "Let her alone. She has kept this for the very day of my burial." If Jesus' head was anointed with that oil, it signifies earthly kingship. But this scenario, instead, the oil was poured on his feet, and the Lord declared it as preparation for his burial. In John 12, dito po nagtapos ang ministry ni Jesus in the flesh, habang siya ay bilang tao. In John 13:17, ayan. In John 13, chapter 13 to 17, yes, iyan po unfolds Jesus' private teaching on different topics or different manners. Una ay the union within the triune God, the believers' unity with God, the coming of the Holy Spirit, and the mission of the church. So, basahin niyo po simula chapter 12 hanggang chapter 17. Amen? So, itong bagong konsepto na ito, na dinala ni Jesus, brought confusion in the mind of the disciples. Bakit? Kasi contrary sa pinaniniwalaan natin ngayon, itong mga kausap ni Jesus ay mga Hudyo. Amen? Itong contrary to the Christian world belief of resurrection, eternal life, and living with God in heaven, the Jews doesn't possess unified belief in this phenomena because they rely in the testimonies of their prophets that Messiah will physically appear to them and make the earth their eternal inheritance. Ito yung kanilang pinanghahawakan nung panahon na yon. Amen? And sadly, up to this day, may mga Hudyo na nag-iintay pa rin ng kanilang Messiah. Amen? Knowing the spiritual background of Jews, the Lord understood that He needs to clarify things to His disciples so that pag iniwan niya na ang mga ito, they have one testimony and teaching to the next generation believers. Hindi tayo makakabuo ng unity kung ang pinaniniwalaan ng iiwanan ni Jesus na magdi-disciple sa mga susunod na henerasyon ay iba-iba. Kaya naman, Jesus, kayo po, kung tatanungin ko kayo, from your point of view, a Christian point of view, how can you be saved? Alam natin yon, di ba? By accepting Jesus Christ as our Lord and Savior. Meron pa bang iba? Ayan. However, hindi yun ang nangyayari nung panahon na iyon. This was not the case when Jesus Christ was still walking in the flesh nung panahon na yon sa mundong ito. Most of the Jews did not believe that He is the Messiah. The disciples themselves, nagkaroon sila ng struggle to understand and accept that Jesus Christ is the Messiah. Kasi nga, di ba, kilala natin kung saan nanggaling yan. Yung Messiah, hindi natin alam kung saan manggagaling. Yun yung kanilang pinangahawakan ng panahon na iyon. The disciples who are Jews, shaped by Jewish expectations about Messiah and the earthly kingdom, struggled to understand. Jesus, dito sa mga susunod na ito, clarifies heaven, eternal life, and salvation. Ngayon, from Jewish standpoint, how can you be saved? Pero bago ang lahat, ang pag-aaralan po pala natin sa araw na ito is the first point only, which is, how can I be saved? And that Jesus said, I am the way. So, dyan muna po tayo sa una. I am the way. Sabihin nga po natin, Jesus is the way. Amen. Wala nang iba. So, balikan po natin.
from Jewish standpoint, nung panahon na yon, pag nagtanong sila, how can I be saved? The old way, okay? Ano natin? The old way. Ang sabi, only a high priest selected by God can enter the most holy place once a year. Tuwing kailan? Once a year. Imagine. No, iipunin nila yung kanilang mga kasalanan at makakahingi lamang sila ng kapatawaran once a year through the high priest na pinili ng Diyos na pumasok sa most holy place. Basahin po natin in Leviticus chapter 6 in verse 2. And the Lord said to Moses, "Tell Aaron your brother not to come at just any time into the holy place inside the veil, before the mercy seat which is on the ark, lest he die. For I will appear in the cloud above the mercy seat." Amen. So, paano ba pumili ng high priest nung panahon na yon? The high priest must be chosen by God. Pinili ng Diyos ang punong saserdote na maghahandog. So, pinipili siya ng Panginoon. Bago siya makapaghandog, para sa kasalanan ng buong bansa, marami pa siyang kailangang prosesong pagdaanan o alituntunin na galing din sa Panginoon. Kailangan na muna niyang linisin ang sarili niyang kasalanan, kasalanan ng pamilya, kasalanan ng mga priest, linisin din ang mga kagamitan sa templo, saka ang paglilinis sa kasalanan ng buong bansa. So, step by step. So, kailangan niyang linisin ang sarili, ang sa pamilya, sa mga kapwa niya priest, temple, yung mga kagamitan, at saka pa lamang sa buong bansa. And this cleansing happened only, anong sabi natin kanina? Once a year, tuwing Pasko ng, Day of Atonement o Pasko ng Paskwa. In Leviticus chapter 16 verses 29 to 30, ang sabi diyan, ito ay tuntuning susundin nyo magpakailanman. Tuwing ika-10 araw ng ika-7 buwan, mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sapagkat sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. Amen. So, ito, yung kanilang paghingi ng kapatawaran ay once a year lamang. And after all the cleansing was complete, the high priest would enter the holies of holies. Doon pa lamang siya pwedeng pumasok sa Holy of Holies, bringing the lamb's blood na kanyang iwiwisik, i-sprinkle sa mercy seat. And God would descend in a cloud, and His glory would fill the temple. Kapag nangyari yon, it is a sign of forgiveness. O tinanggap niya yung kanilang alay at paghingi ng kapatawaran. Amen? So just imagine, kung ganun pa rin ang kailangan nating gawin ngayon, sino kaya ang pwedeng pumasok doon sa loob para on behalf of all of us ay humingi ng kapatawaran sa Panginoon? Dahil disobedience meant death. Diba sabi niya doon, kailangan sundin nyo to. Doon sa una nating binasa, sa Leviticus 16:2, ang sabi doon, hindi basta-basta pwedeng pumasok lang si Aaron sa loob ng holy temple or holy place, inside the veil. Kung hindi, siya ay mamamatay. Disobedience meant death. Kung mangyari na hindi tumupad ang punong saserdote or high priest o sino man na nasa templo sa lahat ng tugtunin ng paglilinis at paghahandog, mamamatay ang sino mang lumabag. Dahil paglapastangan sa Diyos ang hindi pagsunod sa kanyang mga alituntunin. So dito, God warned Aaron na dapat sundin nyo step by step ang aking bilin. Kung hindi, kayo ay mamamatay.
Yan. Isa na lang pong halimbawa ay itong si Nadab and Abihu. Ayan, sila po ay namatay for offering strange fire. Dahil sila po ay nagbukas ng insenso na may ginawa nilang apoy na gawa ng tao. Ito po ay hindi kasama sa alituntunin na binili ng Panginoon. Kaya ang nangyari, sila ay namatay. So makikita natin paano yun? How critical. Parang kung titingnan mo, it's so complicated. Kailangan mabusisi ang pagsunod. Kumbaga, sa isang bilin, may checklist ka at dapat bawat checklist, tama ang paghahandang ginawa mo. Bawat checklist, tama yung ginawang proseso mo. Parang sa baking. 'Di ba? Pag nagkamali ka ng konting baking powder, baking soda, maiiba na yung texture ng iyong tinapay. So ganun siya ka-accurate, ganun siya dapat accurately followed. Kung hindi, sabi ng Panginoon, patay. Ilagay natin ang sarili natin. Kung tayo nandoon, yari na. Di ba? Yari na. So, pero, sabi po dito sa 2 Chronicles 5:13, indeed, it came to pass when the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, for He is good, His mercy endures forever. That the house of the Lord was filled with a cloud, so that the priest could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. Pag nangyari yon, finish na yung today's task nila. Buong taon marahil nilang pinaghahandaan ang araw na ito. Parang sasabihin nila, it's a success. Ayan, di ba? Sumakses na ang mga punong saserdote. Amen? Amen. Ayan. Amen? Amen. Ako din sumasagot, di ba? Pwede po tayong sumagot, no? Ayan. So, amen? Ayan. Very good. Madali naman pala kayong turuan. Ayan. So, doon sa una nating binasa, sa Leviticus chapter 16, verse 2, si Moses ay kinausap nga ni Yahweh. Ang sabi niya, sabihin mo kay Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa takdang panahon. Sapagkat pakikita ako roon sa anyong ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan, mamamatay siya pag siya ay sumuway. Yan, mas extreme pag Tagalog natin binasa. We can see the difference between the way how people seek God's forgiveness before and after Jesus Christ. Agree ba kayo doon? Amen. If you really think about it, it is very challenging to do all of those things na sinabi ng Diyos na ito ang gagawin nyo bago kayo makapasok. Also, the consequences is life. Ngayon, kung tatanungin ko kayo dito, sino ang gustong maging high priest dito on behalf of all of us? Ayan. Ayan, di ba? So, ganun na lamang napakahalaga ng papel, ng role ng isang high priest. Kasi dala-dala niya ang paghingi ng kasalanan ng buong bansa. Ito nga, di ba? Buong bansa. Kapatawaran ng buong bansa. Sorry po. If Jesus Christ did not come to save you and I, baka ubos na ang tao. Sa sobrang dami ng kasalanan at sa paglabag sa alituntunin ng Diyos. Pero, praise God, Jesus Christ came. And He said, I am the way. Which clearly states, there's no other way you can find to have the salvation from our God but through Him, Jesus. Amen?
So, pagkatapos nating maunawaan ang old way of asking, seeking, how can I be saved? Ano na ngayon ang new way? And that is Jesus' way. The willing sacrifice of the Lamb of God fulfilled all requirements of the law. So napakaraming batas, no? Kung babasahin natin sa Deuteronomy, binilin doon ng lahat ng marumi, ng lahat ng hindi, di ba? So, let us read from Matthew chapter 27 verses 50 to 53. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Then, behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Jesus' death was acceptable to God. Dahil, sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Sabihin nga po natin, righteousness of God. Jesus alone was the perfect sacrifice capable of paying the sins of all humanity. Bakit? Because He made him sin. He had no sin, pero naging siyang to be sin para sa bawat isa sa atin. Amen. He alone is accepted. His death was the only acceptable atonement para sa ating mga kasalanan, sa kasalanan ng buong sanlibutan. And Jesus opened the way to God. In Matthew chapter 27 verse 21, yung binasa po natin, the veil of the temple was torn into two from top to bottom. So ito pong verses na binasa natin sa Matthew chapter 27 verses 50 to 53, ito na yung namatay si Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. In verse 50, ang sabi doon, He gave up. When He gave up the Spirit. So siya ay namatay na. Amen. So Jesus opened the way to God. And this signifies two very important things. When the veil of the temple was torn in two from top to bottom, number one, God removed the barrier between a sinful man and the Holy of Holies. Amen? Amen. Pangalawa, Jesus opened the way for all believers to have a direct, intimate, and glorious relationship with the Holy God. Binuksan ng Panginoong Hesus para sa lahat ang daan tungo sa katwiran at maluwalhating relasyon sa banal na Diyos. When Jesus Christ died on the cross, gave up His Spirit, na punit ang veil from top to bottom, which signifies there are no more barrier between God and human. It is only Him. He opened the way. It's only through Him that you can go and approach the one and only God. Amen. So, the resurrection power of Jesus was demonstrated. If we will read sa verse 52 and 53, binanggit po dyan, the tombs broke open at yung mga katawan daw po ng mga holy people who had died were raised to life. But this happened during or after the resurrection of Jesus Christ. Nung muling nabuhay si Jesus, kasabay ng kanyang pagkabuhay, sa sobrang lakas ng power ng kapangyarihan, no, itong mga taong holy people, known people, sila po ay raised to life. They came out of the tombs after Jesus' resurrection. So, si Jesus ang nauna, who had overcome death. And itong mga tao na to, kilalang tao, sila po ay muling binuhay. Bakit? Upang maging testimony that Jesus Himself has the resurrection power. But again,
they are different. Their resurrection is different from our Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ, hindi na siya muling namatay. No? He overcame death. At siya ay, pagkatapos niya dito sa mundo, siya ay pumunta sa heaven. At siya ay nandoroon hanggang ngayon. Amen? Itong mga taong ito, they went back to their normal lives. Bumalik sila sa kanilang mga pamilya. Amen? At alam na natin, the cycle of a mortal human life in this world. Sila ay muli ding namatay kamukha ng mga katulad nating mga tao. Katulad ni Lazaro. Kilala niyo po ba si Lazaro? Amen. Bilang katunayan ng pagtatagumpay ng Panginoong Hesus sa kamatayan, yung pagkabuhay ni Lazaro, bumalik para din siyang ibinalik lang yung kaluluwa sa katawan ng tao. At si Lazaro, bumalik sa kanyang pamilya. Amen. At ito, ang mga nabuhay na ito ay sample lamang sa mga Hudyo na totoo ang itinuturo ng Panginoong Hesus na siya ay may kapangyarihan na buhayin ang mga sumasampalataya sa Kanya. Amen? Naniniwala ba kayo na kung tayo ay, kung babalik ang Panginoong Hesus at tayo ay wala na sa mundong ito, muli tayong bubuhayin ng Diyos? Amen. With that glorious body. Amen. So, believe on what Jesus did on the cross. He was crucified. He died. Pero hindi tumigil sa kamatayan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Muli siyang nabuhay. Huwag po nating kakalimutan yung isang parte na yon, na muli siyang nabuhay. Because that symbolizes kung gaanong sovereign ang kapangyarihan ng Panginoon, that even death cannot stop Him. Even death ay kayang-kaya niyang i-overcome. Amen. He willingly gave up His life to finish the work. No? Sabi niya dun sa Garden of Gethsemane, baka pwedeng wag na lang, pero dahil will ng Lord, gagawin ko. And I have to finish this work. I have to finish what has to be done in this world. Kung bakit ako bumaba dito sa lupa, kailangan ko itong tapusin. At sabi din sa salita na ating binasa, He tore the veil through His death. The veil was torn. He made a way. And it's all finished. It's all finished. All we have to do is believe that Jesus Christ is our one and only Savior and the Lord of our lives. Tanggapin natin yung lahat ng Kanyang ginawa at ipamuhay natin iyon. I-share din natin sa ating mga kapamilya, kaibigan, at kung sino pa man ang makakadaupang palad natin sa buhay na ito. Amen. Dahil alam na natin ang daan. Sino ang daan? Jesus. Ito na ang maaari nating gawin. The living way. We can enter the presence of God by the blood of Jesus. And by His torn flesh, He split the dividing veil. In Hebrews chapter 10, verse 19 to 22, sabi po dyan, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is His body, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Jesus' body, His torn flesh became the gate or the door doon sa namamagitan sa tao at sa Diyos. Siya yung naging gate. Siya yung naging pinto. In John chapter 10 verse 9, sabi niya, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Amen. Wala na tayong iintindihin na mga alituntunin na dapat sundin ng 100%. Amen?
nung tayo po ay pumunta dito sa church or kahit sa bahay, pag tayo nananalangin, meron ba tayong orasyon, di ba? Kung merong mga skincare routine, may routine pa ba tayong ginagawa bago tayo mananalangin? Na kailangan nakapagsuklay ka, kailangan nakaupo ka, kailangan nandun ka sa lugar na yon. Di ba? Anytime, anywhere, you can talk to God. Anytime, anywhere, kailanganin mong tumawag sa Panginoon, you can speak directly to God. That is what our Lord Jesus Christ did para sa bawat isa sa atin. Wala na tayong dapat alalahanin pa. Wala na tayong kailangang gawing checklist na sundin para lumapit sa paanan ng Panginoon. Kaya po yung pagpunta natin dito, yung pag-worship natin sa Panginoon, wag po nating hahayaang hindi natin nakakatagpo ang Diyos. Amen. Wag po nating hahayaang hindi natin nakakaniig ang Panginoon. There will be a lot of disturbances or maraming distractions. Yan. Pwedeng, pag ako kumakanta, narinig nyo, pumiyok. Di ba? Sa mga magagaling ang tenga, na mapapaganon ka na. Di ba? Narinig mo si kuya na mali ng kudlit doon sa gitara. Yung drummer na mali ng tugtog, bagsak. Ano? May mga pangyayaring ganyan. Maraming pangyayaring ganyan. Pero kailangan pag pumasok tayo, when we wake up every Friday, ang focus natin, we worship with our brothers and sisters at makatagpo natin ang Panginoon sa lugar na to. Amen? Technicalities are very good. Technicalities, hindi natin yan pinagsasawalang bahala. But the main thing that we have to focus is Jesus. Bakit ka pumupunta dito? Because of? Jesus. Bakit ka nag-worship? Because of? Jesus. He alone should be our focus pag pumunta tayo sa lugar na to. At huwag mong hahayaang lumabas ka ng pintong ito na hindi mo nakakatagpo ang Panginoon. Amen? Kaya, next Friday, ano po? Sama-sama po tayo dito sa lugar na to, no? And let us desire. Mauhaw tayo. I-desire natin na maranasan mo ang napakasarap na presensya ng Diyos. Amen? Kahit hindi ka makinig dun hindi mo sabayan yung awit. Close your eyes. Speak to God. Amen? And God is faithful. When you seek, you will find. Amen? Amen. So wag po nating kakalimutan, ang focus natin ay si Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, Jesus removed the barrier. No ceremonial laws are required anymore. Only faith and surrender to God's grace. Amen. Amen. So, His blood made us righteous in God's sight. We approach God confidently because we are covered in Christ's righteousness. Amen? Do you have the righteousness of Jesus in you? Amen. It's no more my righteousness. Kung anong ginawa ko, ang bait-bait ko naman, napakabait kong anak, no? Kaya pinagpapala ako ng Panginoon. No, pero hindi. It's because of the righteousness of Jesus in me. Kaya naman yung mga biyaya ng Panginoon ay naa-access natin. Kaya naman yung mga regalo, pangako ng Diyos ay naa-access natin. Dahil sa righteousness ni Jesus in us, nung tinanggap natin siya bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. Again, we have to accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? Dahil sa because of the blood, Jesus' blood that was shed on the cross, nilinis niya tayo na sa tingin ng Diyos ay katulad tayo ni Jesus, na hindi nagkasala kahit kailan. So ang nakikita sa atin ng Diyos Ama ay ang dugo na shined ni Jesus Christ para sa bawat isa sa atin. Naalala po ba natin yung example ni Pastor Jay? That there's a crumpled paper. Crumpled paper. Ipinasok niya sa Bible. Ano na ngayon na nakikita nyo? Yung Bible o yung papel? Bible.
the Word of God. And ganun din ang nakikita sa atin ng Panginoon. Hindi na yung ikaw, si Olay, but Jesus in me, the blood of Jesus na nasa akin na. And because of that, we are covered in Christ's righteousness. Ito ang dahilan kung kaya makakalapit na tayo sa Diyos anumang oras na nais natin. Katulad ng sabi natin kanina, wala na tayong orasyong kailangang gawin para bago tayo manalangin. It is okay to brush your hair. It is okay to brush your teeth before praying. Pero those are additional only. You can, pagbukas pa lang ng mata mo, pwede ka nang manalangin. Amen? Pwede ka nang magpasalamat sa Panginoon. Amen? Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. And ito ang dahilan kaya tayo ay makakalapit na sa Panginoon sa anumang oras na naisin natin. Kung minsan, kasi tayo ay nag-aalinlangan sa paglapit sa Diyos. Para kasing pag may nagawa kang kasalanan, parang hindi ako karapat-dapat manalangin sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa Diyos kasi may nagawa akong kasalanan. Pero alam niyo po ba? Alam niyo ba? That there's no more condemnation in Christ Jesus. Amen? Kailangan po natin itong paulit-ulit sabihin sa utak natin. Nung tayo po ay pinalaya ng Panginoong Jesus, we had been free. Free from every kasalanan, free from every condemnation. No, marahil nakakaranas tayo na yung mundo binabash ka. Ayan, yung mundo kinokondemn ka. But brothers and sisters, please be reminded that if you have Jesus, there's no more condemnation in Him. Amen. Ano man yung nagawa nyo in the past, there's no more condemnation in Christ Jesus. Amen. Kung ako po ay babalikan ko yung mga ginawa ko sa past at patatayuin niyo ako dito at kung sasarilinin ko or kung dadamdamin ko yung mga ginawa ko sa past, hindi ako makakatayo. But because I know that my Lord, my Jesus, had forgiven me, and sinabi niya, there's no more condemnation in me, anak. You can do that. You can go ahead. Amen? You can go ahead. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po ba dito ang mga dating makasalanan? Amen. Pero pinatawad at pinalaya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. And because of that righteousness, wala ka nang dapat alalahanin pa. Amen, kapatid. Jesus' sacrifice offered only once and its effect is eternal. Isang beses niyang ginawa, but the effect is eternal, pangwalang hanggan. In Hebrews chapter 9 verses 24 to 25, it says, "For Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of a true one. He entered heaven itself, now to appear for us in God's presence." Hindi na high priest na tinalaga ng Diyos ang ating high priest, but Jesus Christ Himself is our high priest na nandoroon sa presensya ng Diyos. Nor did He enter heaven to offer Himself again and again. Oh, mamamatay ulit ako sa krus ng Kalbaryo kasi nagkasala na naman tong anak ko na tong napakabait. No? Once and for all, tinapos niya ang kailangan tapusin dito sa lupa para maligtas ang bawat isa sa atin. The way the high priest enters the most holy place every year with blood, that is not his own. Noong napunit ang tabing na naghihiwalay sa dakong kabanal-banalan at dakong banal, ang kaluwalhatian na nananahan sa templong iyon ay nasa bundok ng Moraya, ay lumaganap sa lahat ng makakarinig at maniniwala sa mabuting balita. Kung hindi po nangyari yon, narinig po kaya natin ang magandang balita? Kanila na lang yon, kanila na lang, di ba? Hindi yun makakarating sa atin. So anong mangyayari sa atin? We will perish eternally. No, mapapahamak tayo eternally instead of having eternal life in the presence of God.
Amen. And because of that veil that was torn from top to bottom, and because of Jesus made the way, and because of Jesus' body became the door, we all have that access to go inside that holy place. Amen. Nung the old system needed many priests and many sacrifices. But Jesus, our great high priest, offered one perfect sacrifice, and now appears once for all time before God on our behalf. Amen. Kaya po, simpleng-simple lang ang kailangan gawin. Believe in our Lord Jesus Christ. What He has done for each and every one of us. Sa lumang kasunduan, maraming pari at maraming handog ang kailangan. Pero si Jesus, ang tanging dakilang punong pari, ay naghandog ng isang sakripisyong ganap at sakdal. Minsanan lamang. At ngayon ay humaharap siya sa Diyos para sa atin magpakailanman. Amen? Amen. Dahil alam na natin na si Jesus is the only way and that we can enter the presence of God because of Jesus and His righteousness in us anytime you want. There is a hamon. Wow, it's her hamon. There is a challenge. Amen. Are you ready? Ay, parang hindi. Ha? Are you ready for the challenge? Ready. Simple lang tong challenge. Huwag kayong mag-alala. Get one piece of paper. Joke lang. Ayan. Ayan. Basahin po natin in Leviticus chapter 9 verses 23 to 24. Then Aaron lifted his hands toward the people and blessed them. And having sacrificed the sin offering, the burnt offering, and the fellowship offering, he stepped down. Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Ito po yung sinasabi natin kanina, si Nadab at Abihu. Dito po makikita natin doon sa verses 24, kanino po nagmula ang apoy? Presence of the Lord, sa Diyos. Itong si Nadab at si Abihu, gumawa sila ng apoy na hindi yun ang kabilin-bilinan ng Diyos. Kaya sila ay namatay. Ang apoy na ito ay tulad ng apoy na tumupok sa handog ni Propeta Elias. Yung binabanggit pong nating apoy dyan sa verse 24. Ibig sabihin nito ay tumugon ng Diyos sa banal na handog ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagliliyab sa mga handog na hindi ginagamitan ng apoy na gawa ng tao. So going back to Nadab and Abihu, itong mga saserdoteng ito sa lipi ni Aaron, kabaligtaran ng kanilang ginawa. Gumawa sila ng apoy. Kaya naman, sila ay namatay, pinarusahan. Noon, ang mga saserdote sa templo ay kailangang irespeto at sundin ang alituntunin na tinatawag nilang ceremonial law. Dahil nakataya ang kanilang mga buhay tuwing sila ay haharap sa Diyos. Ito ang dahilan, kaya naman they have this strict obedience to the law. Dahil sa strict observance to the written law, they neglected, nakaligtaan na nila ang meaning at significance nung kanilang ginagawa. That is the reason the Lord Jesus has incarnated to explain. Hindi na kayang i-explain ng kahit na sino. Kaya naman, pinadala na ng Diyos ang kanya nag-iisang bugtong na anak na si Jesus para siya mismo ang magpaliwanag sa mga Hudyo at sa mga Hintil ng totoong ibig sabihin ng obedience sa Panginoon. The Lord has prepared the way so that we can enter God's presence with ease. Simpleng-simple na lamang ang ating pagpasok.
tayo ngayon ay pinananahanan ng Holy Spirit. Amen? Amen. We need to value this work of the Lord with fear and trembling. Sabi po dyan, ayan, sumobra ako ng forward, yan. We who are now indwelt by the Holy Spirit, ito pala yung challenge. We who are now indwelt by the Holy Spirit must value the Lord's work in us with reverence, careful obedience, and with fear and trembling before His holiness. Huwag nating ipagsawalang bahala ang ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Nakakilala tayo sa Diyos for some, nauna tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, no, kapuso, for some reason, for a very specific reason. We are to share Jesus to them. Huwag nating ipagsawalang bahala na tayo ay pinapanahanan ng Holy Spirit. The Holy Spirit is in us. We have to let the Holy Spirit move. Pag sinabi ni Holy Spirit na tayo nang gumalaw, kumilos para sa Panginoon, we have to value the work of God in us. Not just do it for the sake of doing it, but with reverence, careful obedience, and fear and trembling before His holiness. This fear is the holy fear which ginagalang mo yung salita ng Panginoon sa buhay mo. Ginagalang mo at iniibig mo ang Diyos dahil alam mo na ito ang kailangan mong gawin sa buhay na ito. Amen? Sino po dito ang maraming goals sa life? Life goals. Amen. Di ba? Ang dami nating gustong gawin. Ako, ang dami kong gustong gawin pero hindi ko magawa eh. Gusto ko mag-aral nito, gusto ko mag-aral nun. Kaya lang, hindi eh. Hindi kaya ng oras. Pero, ito ang ibinibigay, inihahabili ng Panginoon sa atin. That we have to let the Holy Spirit move in us, work in us, share Jesus sa ating mga kapamilya, kapatid, kapuso, at kaibigan. No? Let us have that burning desire to serve Jesus through the talents, through the resources that the Lord has entrusted each and every one of us. Marami pong may talento dyan. No? Marami pong may resources dyan. At marami pong pangangailangan ang kaharian ng Panginoon. Amen. Sinabanggit ko po sa aming BS group, sabi ko, as people come to church, to LOLCM, doon namin nare-realize mag-asawa na napakarami pang kailangan gawin. Napakarami pa nating hindi ginagawa. No? And the Lord will let us feel uncomfortable. Kasi komportable tayo, okay naman, steady naman tayo dito, di ba? Nakakatugtog tayo, nakakapaglingkod tayo, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon kapag tayo nag-aawitan, nagsasama-sama dito, di ba? Pero the Lord Himself will always continue to speak to us na marami pang kailangang gawin, anak. Hindi tayo pwedeng tumigil sa apat na sulok ng bulwagang ito. Tayo-tayo lang. Hindi ba tayo nagde-desire na madagdagan yung katabi nyo dyan sa upuan nyo? Hindi ba kayo nagde-desire na maisama mo yung pamilya mo, yung kapatid mo dyan? Amen? For me, my heart's desire is to bring my family sa paanan ng Panginoon, masumpungan nila yung pag-ibig ng Diyos na naranasan ko. And Seb and his wife is answered prayer. Amen? Glory to God. You know, I cried to God just to let them feel and experience the goodness of the Lord. Amen? And it's only between them and the Lord. It will be personal relationship between them and the Lord. Ang kailangan natin magtanim. At ang Diyos ang magpapalago. Meron po minsan nag-approach kay Kuya JR, no? Ito po yung mga dati naming kapatiran, baka nga hindi ko na maalala ang kanilang mga pangalan, pero pag in-approach si Kuya JR, doon namin ma-realize, talaga palang kumikilos ang Diyos. Our duty is magtanim.
Hindi man sila lumago dito sa Qatar, dito sa Lord of Lords Christian Ministry. But for sure, because of that seed that you have implanted to these people, to this person, saan man siya dako ng kanyang mga paa, doon siya aalagaan, palalaguin ng Panginoon. And you will see, and you will just be so blessed how the Lord moved sa buhay ng mga kapatid nating ito. Amen. And I pray na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng ganung desire. Magkaroon ng burning, umapaw, nag-aapoy na desire to share Jesus. Ayan, to share Jesus. Ayan, parang hindi kayo nag-a-agree sa akin, tumahimik kayo. Ayan, to share Jesus. Share Jesus. No? Sabi sa salita niya, the harvest is, but the workers are few. Alam ko po maraming nagde-desire na maglingkod sa Panginoon. In the talents that they know they have. No, minsan, naiisip ko, bilang isang leader po, sabi nga ni Kuya Jer, ang dami-dami, ipamigay mo yung mga gawain na yan. No, yung kasalanan ko po yun eh. Kasi ako, personally, even sa work, I don't wanna give task to anyone. Kasi sabi ko, hindi naman niya magagawa ng maayos yung trabaho. Mamumblema ako. Pero as you grow deeper, as you mature, you have to start loosening up. Para yung iba naman, maranasan nila gaano kasarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Sa buhay po naming mag-asawa, ayan, sa 16 na taon naming buhay mag-asawa. Yes, thank you po. Praise the Lord. Ayan, 16 years na din po ako sa Qatar. And itong buong 16 years, hindi ko po maalala kung kailan kami na mahingang mag-asawa sa paglilingkod sa Panginoon. Marahil nung nanganak ako kay Jared, o kaya nung naoperahan ako. But I cannot imagine myself not doing anything for God's kingdom. And I want each and every one of you to have that desire. No, to have that desire to serve Jesus. Hindi po si pastor, hindi po ang mga leader ang pinaglilingkuran natin, but Jesus alone. Yung napakabuting Diyos na inibig ka kahit hindi ka kaibig-ibig. Yung napakabuting Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para ibigay sa iyo ang buhay na walang hanggan. And yun po yung nais ko ding ipasa natin sa ating mga anak. Dahil muli, 2 lamang po ang may iwan natin sa ating mga anak na hindi mananakaw ng kahit na sino. Sabi ng ating mga magulang, education. Walang makakanakaw ng edukasyon pag napagtapos mo ang anak mo sa pag-aaral. At bilang mga Kristiyano, yun ang pananampalataya nila sa Panginoong Hesus. Walang makakanakaw doon. At walang makakakuha doon sa kanilang mga puso. Kaya kabilin-bilinan ko po kay Kuya Kelzo, anak, panalangin ko lang kahit saan ka idako ng iyong panyapak. Kahit na sino pang kumausap sa iyo, huwag mong kakalimutan kung sino ang totoong Diyos. Si Jesus Christ lang yun, walang iba. Huwag mong hahayaan na mailigaw ka ng kahit na sinong kaibigan, kahit na sinong tao. Only Jesus Christ alone can save you. Sila po yung mga bata pa, tayo yung mga bata pa. Amen? Mahaba pa ang lakarin natin sa buhay. Marami pa tayong mahihipo, marami pa tayong mahahayuan. Amen? I have a target sa aking trabaho, may target ako and I'm praying for him. And only God knows when it will come, when the day will come that I can finally introduce Jesus and let him experience the goodness of the Lord sa kanya pong buhay. And I pray, mga kapatid, let's desire to have that desire, no, to share Jesus. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Sino po dito ang nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon? Amen. Sino dito ang hindi iniwanan ng Panginoon? Amen. Sino dito ang hindi pinabayaan ng Diyos? Amen. Let us share that to other people. Amen. Let us share Jesus. Jesus. Amen. So, kailangan po nating patuloy na magsumikap na sumamba sa Panginoon. Di ba nung pandemic, we are just too comfortable at home. Hindi na, dito na lang tayo. Live na lang tayo, di ba?
We are too comfortable at home. But come to church. Pag sumikapan mong pumunta sa church every Friday. Kasi sino bang kinakatagpo natin sa lugar na to? Sino? Jesus. Let us always go back to the basic. And that is Jesus. The basic of our faith is Jesus alone. Pinasimple niya kasi ang lahat eh. Kung nung panahon pa ng Old Testament before He came, marami tayong susundin. But because Jesus came, tinanggal niyang lahat ng yon. Very simple. I am the only way. Amen. Jesus is the only way. Amen. Amen. Kailangan po natin patuloy na magsumikap na sumamba sa Diyos, hindi lamang every Friday, but araw-araw. Patuloy na tumalikod sa ating mga bisyo, gawain na hindi kaya-aya sa paningin ng Panginoon na pumipigil sa atin na lumanggo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating panghinawaan na magpatotoo. That's why we still continue our testimony portion. Alam nyo po, minsan, sasabihin, tanggalin na kaya natin yung testimony. Ayaw naman magsipag-testify eh. Pero alam nyo po, napakahalaga ng testimony. Huwag po nating hahayaan na pag naranasan mo ang biyaya, ang Panginoon, give thanks and testify it. Kasi baka kailangan ni kapatid yun. Baka kailangan nung nanunood dito sa FB Live, yung testimony mo. Amen. Huwag nating panghinawaan magpatotoo sa biyaya at himala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos nga hindi nang hinawa sa'yo, sa akin. Merong tumatakbo, pero hindi siya nang hinawa na mag-intay. Ayaw mo na, sige na, diyan ka na lang. Ganun ba sinabi ni Lord? Hindi. He patiently waited for each and every one of us. Hindi niya tayo binitawan. Katulad ng saranggola. Saranggola na ang may hawak ay si Jesus. Na yung saranggola, kahit pag gusto niyang lumipad ng malayo, sige, hahayaan ka ni Jesus. Gusto mong lumayo, sige. Lumarga ka hanggang gusto mo. Pero sa oras na gusto mo na, kikidkirin kita pabalik. Ito po ay Tagalog. Ito po ay Tagalog. Kikidkirin kita pabalik sa akin. Amen. Hahawakang mahigpit ng Diyos ang tali na nagko-connect sa iyo at sa Kanya. Dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabihin po natin sa katabi natin, mahal ka ng Diyos. Nais niya na maranasan natin ang langit dito sa lupa. Amen? Habang buhay tayo, di ba, taste and see the goodness of God into this world. Amen? Nais niyang dito pa lang nararanasan mo na yung heaven. Kaya napakahalaga na huwag bumitaw at patuloy na kilalanin natin at makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Amen? After all, Jesus died for you and me to be saved and experience God's grace in this lifetime and in our eternal life. Amen. Kaya sabay-sabay tayong mag-declare. Sabay-sabay tayo, Jesus is the way. Not the way to sinful life, but not the way to compromised life, but not the way to disobedient life, but not the way to materialistic greed, but not the way to confusion and deception, but Amen. Because Jesus is the way. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos.